Matanong ko po ito, no, yung kasi na-serve daw yung warrant pero hindi naman nakakarating sa inyo. So parang nagiging pattern ito kahit doon nangyari din to kay DG Bantag na nauuna sa media bago ma-serve, bago makarating mismo doon sa gusto nilang makarating. Ito bang pagpa-press con o pag-announce sa media, pwede ba ito maging official na warrant of arrest o kailangan talagang matanggap nyo? Hindi po pwede. Kanya lang, ang epekto po sa isang inaakusahan ng krimen, itong yung trial by press con o trial by publicity ni Secretary Remulla, na mayat maya, umpisa pa po na naapektuhan po, nape-prejudice ang publiko, nape-prejudice ang Department of Justice, yung mga professional doon, ay siyempre nakakahon na yung kanilang maaaring maging desisyon doon sa preliminary investigation. Kaya nga po ito ay violation ng due process, nawawala po yung impartiality. At mulat sa pulpa po, ilang araw pa lamang nagsasasalita na si Secretary Remulla na may kinalaman si Congressman Tebes, ganito, ganon, wala pa ngang preliminary investigation. May probable cause na mastermind na sa ingay po nila. At kaya po yan ang masama sa ganyang style ng investigasyon ng government service, puro publicity. Kaya lang sabi po nga nila, may kasabihan, di ba? Ang pinaka maingay daw pong lata ay yung walang laman. Totoo yan. Sundan ko lang po, no? So sa tingin po ninyo, talagang ito po ay sinasadyang ginagawang trial by publicity o nagkakataon lang to? Sinasadya po nila kasi alam po nila, alam nila yan. Abogado naman si Secretary Remulla, may mga seasoned naman na mga prosecutors yan, maaari niyang mahinga ng payo. Alam niya na nung nag-recant yung 10 ay wala silang ebidensya laban kay Representative Tebes. In fact, yung decision po na yung resolution ng panel na kakakuha lang po namin, hindi nga binanggit yung recantation, parang hindi nag-i-existe. Pwede ba naman yon? May recantation, yung mga nag-recant po ay iniharap doon sa panel para i-reaffirm under oath yung kanilang recantation. Yet, doon sa resolution na ginawa nila, hindi nila nabanggit yon. Ngayon, ako gusto ko na nga actually, sabi ko nga sa aking statement, a part of me wants the trial to proceed. Alam niyo kung bakit? Curious ako kung anong ebidensya ang pipresenta nila sa korte kung hindi magte-testify yung 10. So, tinitignan ko na lang ano kayang gagawin din po. May idea po ba kayo? Kasi kayo na po nagsabi, umurong na yung 10. Meron pa kaya silang iba pang mga ebidensya? Kasi nabanggit na lahat, pero parang wala na. Pati yung video, ngayon wala na rin yun. Ano ho bang, ano pa kaya ang mga pwede sa tingin ninyo? Well, magpipresenta sila. The fact ng death, yung damages, ewan ko kung meron silang forensic evidence. Kasi nung una, may pinangangalandakan silang DNA, pero wala naman silang pinresenta during preliminary investigation. Di ba? Ang ingay pa nga nitong kaibigan natin, si Harry Roque, na ang DNA evidence daw, conclusive, etc. Wala naman po kami nakikita ng DNA evidence. At ang problema niyan, DNA evidence, very early, ay nagreklamo na po, pumalag na itong mga akusado na sa pilitan daw ay sila'y kinuhanan ng dugo doon sa loob ng kulungan. At documented po yan. At yung isa yatang abogado nila, hindi ko maaalala yung pangalan, parang Villanueva yata, ay naghain pa nga ng reklamo sa Commission on Human Rights at sa hukuman sinusumbong kung bakit without the consent of the lawyer and without the consent of the accused ay kinuhanan ng dugo. So, yung forensic evidence na yan, pag pinresentan nila yan, maaaring maging kaduda-duda po yan Ayun, sige, Coach Ali. Kasi patungkol dun sa dugo na mali yung pagkakuha nila at ito po laging tanong sa akin ng mga viewers ko yung sa kanilang mga maling move na ganun, posible ba silang, bakit, ang tanong kasi sa akin, bakit hindi kasuhan ng kampo ni Tebes, ni Kong Tebes? So, ito ba pwede ng kasuhan tong kanilang ginagawang ganito? Actually po, ang dapat magkaso po dyan, at nagkaso na nga po, etong yung isang Hana, ang pangalan. Hindi ko po kasi kliyente kaya hindi ko masyadong maalala kung anong mga pangalan ng ibang witnesses. Yung unang-unang kinuha nila, pinipilit nila na ituro si Congressman Tebes ay dinaampun nila sa pananakot, sa intimidation, sa mental torture, undue and improper pressure, ay may kaso na po yan sa CHR. Yung isa pong lalaki na nakasabay ko
sa isang palatuntunan sa CNN, yung abogado nila, nagreklamo din po sila sa CHR, gawa ng pambubugbog naman doon, pagsakal, pagsuntok, pananakit sa kanyang kliyente. So ito na po yung mga kinakaso at documented naman po na talagang they were trying to extract confessions, extrajudicial confessions through torture, intimidation, threats. So talagang dyan po natin makikita na talagang yung legal bankruptcy noong position ng prosecution. Okay, so parang sinasabi niyo po, Attorney Topacio, no, na walang basihan lahat ng ito. So pagdating doon sa 10 inakusahan, meron silang ebidensya ron. Pero dito kay dating Congressman Teves, ang sinasabi niyo po ay wala silang ebidensya na magli-link sa kanya dahil nga recanted na po yung mga supposedly sworn statements, yung initial na sworn statements ng 10. Ngayon, kung ganun, so parang ang dating po sa ating mga followers pinopolitika si Congressman Teves. Ngayon po, bilang isang abogado, ano po kayo yung pwede nyo pong gawin para questionin yung probable cause na nahanap nung DOJ para yan ay mag-push through sa korte na? Meron po bang paraan? Meron pa po ba? Hindi po namin alam eh. Meron po. Actually, we have to go through the process. Kasi alam niyo po, Boss Dada, talaga namang from the start, kahit alam namin na walang mangyayari, out of respect, not to Secretary Remulla, but for the rule of law and the justice system, lumahok po kami sa lahat ng preliminary investigation. At ngayon po, we will continue availing of the remedies under the law. Kami po sa batas lang. Ito pong finding of probable cause ng DOJ, pwede pong i-apila yan sa Secretary of Justice via petition for review. Kanya lang, ang sabi po namin, iuupuan lang yan. Maniwala kayo at hindi. Talo yan. Alam nga namang, kontrahin ni Secretary Remulla yung from day one ay sinasabi na niyang may kasalanan si Congressman Teves. But nonetheless, to respect the rules of procedure, to respect the law, nag-apela pa rin po kami sa kanya. Kung walang mangyayari po roon, pwede naman po kaming umangat o umakyat sa korte to question probable cause. Yung expulsion naman po ni Congressman Teves, pwede rin po kaming dumulog sa hukuman at tingnan po natin because this is a case of first impression. If for anything else, ma-enrich po natin ang jurisprudence. Magkaroon ng karagdagan na kaso to deal with situations such as this. Kasi pag sinabi kong case of first impression, ngayon lang po may napatalsik na kaanib ng mababang kapulungan para dito sa mga kaso na hindi naman binigyan ng due process, hindi naman binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Talaga pong lahat po naman ng legal remedies ay ating gagamitin para maipagtanggol po ang karapatan ni Congressman Teves. At yung iba pa po, kasi yung 10 po, sabi nyo nga, recanted na. Anong sasabihin nun pagdating sa court? Alam nga nang bawiin nila yung recantation nila, edi siguradong kulong na sila.